Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Raffian nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? Mga pala si Raffian at nandito na naman kayo sa aking YouTube fucking channel. Yeah. Yun, maraming salamat ulit sa pagpunta dito, sa pag-check ng aking channel, sa paikitambay at syempre sa paikisama sa aking trip. Yun, naisip ko, total malapit ng April 26, tapos parang first time nangyari sa Flip Top na isang event, puro isa buhay battles lang. Parang naisip ko na manood ng mga laban nung lahat nung nandun sa lineup hanggat maaari, kumbaga hanggat mapagkasya ko hanggat mapagkasya ko siya, hanggat makagawa ko ng video bago mag April 26. Yun nga yung mismong laban nila, second sight. At yun, parang inano ko pa, parang kinalkula ko pa kung paano ko magagawa yun, tangina. Pero ito yung naging ano ko. Pero yun, sana yung dalawang nagpapa-shoutout sa akin malagay ko sa video. At yun, parang ituring nyo tong simula ng Isa Buhay 2025 marathon natin. Gagawin ko kung sakaling hindi kung sakali, kumbaga kung halimbawa papanoorin natin tong laban ngayon, tas yung mag-a-advance sa second round, manonood pa ulit tayo ng ibang mga laban nila, parang ganon. Pero yun, wag na natin pahabain. Para sa episode 46 ng Raf Said, nandun tong dalawang MC na to sa parating na Isa Buhay. Panoorin natin ang laban ni Manda Baliw at ni Katana. Yeah! Yun, nandun silang dalawa sa Isa Buhay, alam nyo na yun. Kumbaga ganito yung gagawin ko. Manonood ako ng mga laban na nandun sila, o ayun yung parang naging diskarte ko para mapagkasya, kasi parang 16 na MCs, tas kung 16 na magkakaibang laban, hindi ko tansya kung mapagkakasya ko siya bago mag April 26, alam niyo yun. Pero yun, panoorin na natin. Tsaka first time ko din manonood ng laban ni Manda, kasi hanggat maaari, tropa ko si Manda. So hanggat maaari parang ayoko maging bias, pero putang ina, dahil manonood na ako ngayon, pasensya na kayo kung bias ako sa tropa ko. Pero yun, tingnan natin. Di ko matandaan kung napanood ko na ba to, siguro isang beses, pero game. Flip Top, Vuelta Balentong 11, nandito pa rin, Metro 10 Pasig, patlong laban na ng gabi. Shoutout sa Pasig LGU, shoutout sa Metro 10 Pasig sa pagtanggap sa amin dito. Lahat ng mga represent collab, Extreme Gaming, Primo Gaming, Extreme Cash, at lahat ng mga kasama natin dito. Flip Top magigay para sa parating natin laban, oh. Yeah! Yan yung event sa 26 sa Metro 10 nga din para ganapin. Solid din na venue to. High Minds Clothing, lahat ng mga bagong labas natin. At syempre, Flip Top official merch, silipin nyo yan. Yun, shoutout sa Ulap, sa Black Manila, sa Crown Manila, sa Nocturnal Supremacy, sa lahat ng collabs ng Flip Top. Supportahan nyo din lahat ng hustle ng mga MCs. Panoorin nyo din tong battle na to sa YouTube ng Flip Top para umangat ulit yung views. Bagong labas rin natin mga MC collab naman. Side shirt, meron tayong M-side shirt, senior shirt, silipin nyo yan. At sa kanan ko, Antipolo represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Manda Baliw. Yeah! Kinilusan din trabaho ng lubusan. Sobrang sipag gagawin kahit di na utusan. Yung gusto sinubukan din ang kalimitasyon. Mas nagiging maukat pag mahirap ang sitwasyon. Yeah. Thank you. Salamat po. At sa kaliwa naman, Las Piñas represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Katana. Ano bang meron sa'yo? Bakit lagi mo na lang gusto na humad lang atas? Ang agustuhan kong maglakbay dito ng payapa. Hilig punahin kinang ng aking sandata. Sampal ko ay sa'yo ba itong aking pinanghasa? Yun, supportahan natin music ng mga MCs. At yun, lahat ng mga ginagawa nila.
Check nyo yung music ni Katana, check nyo yung music ni Manda, check nyo yung album na nilabas ni EJ Power, yung album ni Batas, ni Goryo, ni Sayad. Yan, check nyo yun. Tapos check nyo din yung Spotify ko. Meron dong 2 kanta at pipilitin natin madagdagan pa yun. Yeah. Shadows Black Manila. Nanalo ng Coitos, si Manda Baliw. Pilihin mo na si Katana. Tig 2 minuto dapat to. Pakinggan natin. Unang banat, Vuelta Balentong 11. Katana. Yo! Check! Round game! Game! Wala nang intro, sumali to sa Family Feud. Napakabobo mo, tangina. Tinanong ka, ilan ka siya sa isang motorsiklo, ang sagot mo, 5. Kalong sa kaliwa, kalong sa kanan. Tigisa sa likod at harapan. Pinagkasya yung 5 sa motorsiklo, wala bang palakpakan dyan? Di ba yun yung signature na intro ni Manda, yung sa likod sa kanan. Yeah. Hoy, bobo! Ang pangit mo naman maging move it. Tangina, kawawa ang kas mo. Pag may nag-book na isa, sasabihin niya, wait lang mama, antay pa tayo ng 3. Absent-minded ang puta. Hanggang TV pa na ikapalpakan. 5 kasya sa isang motorsiklo, kaka-tricycle mo yan. Oo, may tricycle to. Niyabang niya ay Saki. Nagtatrabaho daw siya ng may dangal. Ang bilis niyan tumanggap ng bayad pag magsusukli na ang tagal. Humahawak pa yan sa rosaryo bago i-start yung tricycle. Kala mo ang banal. Pag namukha naman niyang di taga doon yung pasahero, sinisingil niya ng mahal. Kupal. Inad ko to sa Facebook, ginadla ko din. Baka sakaling maalala mo pa yung mukhang to. Nalimutan mo nang ako nagturo sa'yo dati kung paano gumanto. Lagi ka pang binubuli ng ibang gorilla nun. Kaya mo kami iniwan sa gubat, alam ko. Lagi kang tinutokso ng mga batchmate mo nun kasi ikaw lang yung gorillang kalbo. May tampo to sa akin, di ko kasi sinuportahan. Paano ba naman ang imposible ng gusto? Napanood mo lang yung Planet of the Apes, kala mo na agad walang imposible sa mundo. Masyadong mataas tingin mo sa sarili mo. Di lahat kaya mong ma-accomplish, tanga. Tingnan mo, ang tagal mo na sa kapatagan, naging Java walkies ka ba? Gago ka. Boss, Rizal ulit. Sa Las Piñas, mga wala bang kadala-dalayan, pwede na ulit sigurong bigyan mo ang nakamove on na naman si Rafian kay Slakwan. Gusto nyong ubusin namin kayo dyan sa Rizal? Tanginang mga bonjing na to, taga-antipolo, pero pag may binyag, mga naka-long sleeves kayo, upal. Taga-antipolo, pero pag may binyag, mga naka-long sleeves kayo, di ba? Meron si Manda Baliw, madaming punchline, nahigit kalahati, tunog di pinag-isipan. Sawang-sawa na ako makitang manalo ka nang walang binibitawang pandiinan. Ang tumatanggap ng talo, yung mas magaling, tila hindi na to pagalingan. At ang binibigyan ng parangal, yung walang katangi-tanging katangian. Pero di mo kailangan pag-igihan. Di ka tatanggalin dito kahit di ka magpakita ng husay. Tanggap ko nang mahilig talaga mag-alaga si Enigma ng mga mukhang demonyong walang sungay. Si Saito nga, inampun niya dati di ba boss? Diba? Ano pa bang gusto kong patunay? Si Bada nga isipin nyo, sinali niya pa dating isa buhay. Sana all mga mukhang badyaw. Pero hindi, wala akong pake. Madami akong meron na wala yan. Kaya mo lang magsakay ng 5 sa motorsiklo, di mo kayang sagasaan. Kung dati ikaw lang yung gorilla na kalbo, na ngayon matunog na yung pangalan, ako naman sa atin yung nag-iisang gorillang may buntot, ganun pagsayan. Pwede kang magpatawa buong battle. Since kahit ba do'y tinatawanan, ginawa ko na din yung last battle. Sa akin di pilit yung halakhakan. Pwede ka mag-predict ng mga angle, kung saan kita balak na butasan. Pero kung paano kita papatayin, yun ang di mo mahuhulaan. Yeah!
Solid yung round 1 ni Katana. Yung dun sa Family Feud na simula niya, tas kung paano niya ginaya yung intro ni Manda. Tapos yung parang siya daw yung nagturo kay Manda gumanto, yung parang sa gorilla. Tapos biglang sa bandang huli napunta yung ganyan talaga pag mga sayan. Ganon. Tapos yun, karamihan naman ng mga banat niya mabilis mo makukuha. Kaya yun, mabenta yung mga ano niya, mga linya niya. Tapos maganda lang kasi parang kaya niyang magpatawa tas biglang magseryoso ng madiin. Yun din yung isang malapit kay Katana. Pero yun, round 1, magandang panimula. Pakinggan natin yung round 1 naman ni Manda Baliw. Yeah. Ang galing mo. Tinitira pa pagpa-Family Feud ko. At least ako merong TV guesting. Malay mo, soon, kunin na kayo ni Poison 13. Kahit pamali-mali yung sagot ko doon, marami pa rin akong tamang sagot doon, dude. At yung idol mo ngang undefeated na si Mot, tinalo ko sa Family Feud. Yo! Pasok yung tinalo niya undefeated sa Family Feud. Kanan sa likod sa harapan pagbabalik ni Manda B, sana lahat ay mag-enjoy. Mga girls and boys, let's cheers, mag-rejoice. Yo, Vuelta Balentong, make some noise. Hoy, Nabagay pa, ang galing no? Kasi sakto din na nabago yung ano niya. Parang siguro dahil matagal siyang walang laban, tapos parang hindi ganun yung naging typical na intro niya. Parang yung intro niya binago niya tungkol sa pagbabalik. Rejoice, yo, Vuelta Balentong. Make some, tas ang kulit kasi, ang malapit kay Manda yung paano siya mag-deliver no? Tangina kung delivery pa lang nakakatawa na Kumbaga, kung halimbawa ako magsasabi ng parang lahat mag-rejoice ganyan. Make some noise. Parang hindi siya mabenta pero pag kay Manda, tangina nakakaano agad parang nakaka-hype agad. Girls and boys, sa likod sa binago niya yung intro niya ito sakto Sa kaliwa sa kanan sa likod sa harapan pagbabalik ni Manda B, sana lahat ay mag-enjoy. Mga girls and boys, let's cheers, mag-rejoice. Yo, Vuelta Balentong, make some noise. Make some noise. Parang classic na pang-vibe sa mga rap contest. Hoy, pangit. Hindi mo malaman kung source ba o asset. Harlem pag nagagalit, JD pag nakagamit, Empoy pag nagdiet, Almoralde pag nag-ahit. Puking ina ka. Nanay mo na nga lang tumatawag sa yung pogi, nagsisinungaling pa. Ang dami ng pangit sa flip top, nakuha mo pang dumagdag. Boy, mukha kang burat na may bulbul na buhaghag. Akala ko talaga yung nakalaban ni Lip Cram to. Yung nagsabi ng, baha, asa na ba ako? May baliw dito. Yun yung huling sabi mo. Pwes, iba yung baliw dito. Sige, magtawag ka ulit ng gwardya pagkat delikado tong baliw na to na nakawala sa Manda. Baka kayo pa nung guard pa alisin ko. Ako'y hindi easy. Mahihirapan sa akin ng guards parang mga skater sa BGC. Katana, katangahan. Ang maglagay ng sandata sa ngalan, only stupid will do that. Walang matala sa'yo. Yung bigote mo lang na malaalambre yung nakakasugat. Halatang bihira maligo Oh. Halatang bihira maligo to Oh, sheesh. Medyo malansa tong espada. Swordfish. Halata ding gumagamit itong mapurol na katana na to. Siyempre, para tumalimat ako'y masugatan at masulatan, kailangan pa maghasa sa bato. Nagpapatawa ka din pero di tayo pareho. Jokes ko diretso. Habang jokes neto, dami pang paligoy-ligoy no? Idadaan pa sa mahabang kwento. Hindi straight to the point, parang nagkatitigan si Jonas at Jan Leo. Wala nang argumento, ako ang mas perpekto. Alam mo ba, nung una kitang nakita,
Muntik na kitang sabitan ng sampagita. Pero alam mo, bagay din sa yung maging Judas Barabas. Kasi para kang demonyo sa altar, mukha kang Santo Ninyong Satanas. Dinadamay mo sa battle ang Diyos, tapos tuwan-tuwa ka pa. Hindi mo lang siya binastos, ginaya mo pa yung hairstyle niya. Lapastangan ka, Katana. Ba't kailangan mo pa siya isama? Confident kang idamay sa battle ang Diyos porket alam mong hindi siya nagdedemanda. Nagpapanggap ka ding si Jesus. Sus, di kayo pareho. Minus point sa langit, plus point sa impyerno. Ginagaya mo ang Diyos, wala kang maluloko dito. Katana, walang Diyos na nakapustiso. Putang ina mo, Gengo. Isa kang hangal. Kung ito yung Diyos natin, mumurahin ko to sa dasal. Hindi ka drug artist. Baka naka-drug na artist. Addict na Christ. Ano ka, si Crisis? Ginawa mo siyang biro. Addict na Christ, ano kasi crisis? Doon mo siya binigo, kaya sana kayanin mo pag siya naman ang nagbiro. Sana parusahan ka ng Diyos sa mga talk shit na sinabi mo. Sana isang araw, bigla na lang lumabas sa bibig mo yung tae mo. Magkaroon ng titi yung ate mo. Kainin ng pusa kalapati nyo. Magkasakit ka or maging imbalido kasi panayang gamit mo sa Diyos na parang si Rapido. Kala mo siguro, sulat mo. Kulit na kainin ng pusa kalapati nyo. Yung ate mo. Kainin ng pusa kalapati lang lumabas sa bibig mo yung tae mo. Magkaroon ng titi yung ate mo. Kainin ng pusa kalapati nyo. Magkasakit ka or maging imbalido kasi panayang gamit mo sa Diyos na parang si Rapido. Kala mo siguro, sulat mo, tataas ang level? Pag tinitira mo si Lord parang sa Mobile Legends? Wes, damhin mo ganti ng heaven kasi ginamit mo siya sa kalokohan. Yung bahay nyo, papaulanan niya ng dinosaur. Joke lang. Lahat kayang gawin ng Diyos, tama? Total, sinira mo kanyang kalooban, ipapanganak ka ulit na may kapansanan, tipong may sira ka sa organ, mamumuhay kayong mahirap. Pagkakaitan ng pera, pagkain, bahay, kasuotan, uulitin niya ang Earth, tas ilalayo kayo sa Pilipinas kasi ang Las Piñas ilalagay niya sa Pacific Ocean. Yeah! Tangay na. Yun, round 1. Round 1 ni Manda B. Solid. Simula pa lang dun sa intro niya. Yun nga, yung sakto din kasi, 'di ba, parang ginawan ni Katana ng parang binago ni Katana yun. Ang maganda din, kumbaga kasi kung yung intro ni Manda na typical yung ginamit niya, parang wala na eh. I mean, kahit wala naman masyadong atake dun sa intro na ginagamit ni Manda. Pero dahil lang binali ni Manda yun, parang mas nagkaroon ng impact na akala mo ganun yung maririnig natin pero hindi. Parang ganun. Tapos, yun, pasok din yung rebat niya sa Family Feud na tinalo niya undefeated na si Mot. Yun, parang para sa akin mas natripan ko lang yung kay Manda kasi yung kanya, yung parang kay Katana din na makukuha mo kagad. Yun yung nakakatawa yung kainin ng pusa, yung kalapati nyo, yung mga ganun-ganon. Yung simpleng mga pang-araw-araw na mga salita na ginagamit natin pero nalalagyan niya ng laro na nakakatawa. Yun yung sobrang na kinakahangaan ko ay Monday. Simula pa lang noon, parang 2015 pa lang nung una kaming nagkasama sa battle rap din dito sa Tanay. Parang doon ko na parang ang galing niya. Parang tito mo na nagkikwento sa inuman, yung mga ganon. Pero yun, ang nagustuhan ko lang kasi sa kanya yung style ni Manda na kada linya may punchline o may linya agad na may banat agad na nakakatawa. Kumbaga parang sunod-sunod na hanggang sa sumakit na lang yung panga mo. Tas sabay yun, kasi sa round 1 naman ni Katana, although
may mga banat siya na hindi napatawa. Medyo seryoso na siya dun sa parte nung bandang dulo ng round 1 niya. Parang buong halos lamang yung patawa din sa round 1 niya. Kumbaga, iisipin mo na lang kung sino yung mas nakakatawa sa round na yun. Kasi saktuhan lang din naman yung lakas ng mga parang seryoso niyang mga bara. Kaya yung round 1, bibigay ko siya kay Manda B. Yeah, pakinggan natin yung round 2 naman ni Katana. Halos buong round 1, yung angle tungkol lang sa Diyos. Ang dating ako lang yung bastos sa kanyang anggulong napili. Nung laban mo ay Bitrom, humugot ka ng Bible galing sa brief. Tangina yung Bible, dinikit sa titi. Kung ako bastos, ikaw gamol. Yo, alam nyo ba, sa 4 na laban ni Manda Baliw na naganap nung 1 taon, 4 din kalaban ang sinabihan niyang adik sa di malaman na rason. C9 adik, BR adik, Bitrom adik, malala ka talaga tol. Galit ka sa adik kasi lagi kang napagkakamalang ganon. Hindi lahat ng may tato adik o masamang tao, tama? Pero yung ganto, awit ka brad. Bonus na lang yung tato mukha pa lang adik agad. Na laging batak. Sinong hindi mababad trip sagad? Sa bus pag lumapit ka kap, kundi panic attack. Kapit sa bag, nakakatakot kang tignan, mukha kang haping bayag. Alam ko mukha din akong masama. Alam ko mukha din akong masama. Pero magpagupit lang ako at mag-ahit, tapos na yung usapan. Yung mga gantong datingan mo, magbagong buhay ang kailangan. Kung ako, gupit lang at ahit, tanggap na ng tao, di na mo kang illegal. Ikaw, bago ka tanggapin ang sambayan ng Pilipino, kailangan mo muna magkumpisal. Mukha kang madaming kasalanan. Nakakadalawang isip ka isama sa Las Piñas. Parang pag nagsama tayo, nakakatakot. Ako palang mag-isa, alanganin Pag sinama pa kita, babantayan na tayo ng mga tanod. Bugo, kayo ning piste. Sa imong level pa ako nanaog. Tignan mo naman yung forma boss mo, magko-call center ng Tagalog. Panay balait sa mukha, yung sandata niya Kaya kahit wak, dahil pangit, matik yung halakhakan. Kung pogi ka lang, pagtas nung talo mo kay Saki, di ka nabibigyan ng laban. Yung binibenta mong marijuana, may halong dahon ng laurel. Tangina, walay, tas todo yung tawanan. Kung siguro yung talas mag-iispit nun, baka may mag-comment. Kung tinatamad ka na, wag ka na lumaban. Pansin nyo ba mga nakalaban niya? Batang Rebelde, Bitrom, Saki, mga magaling umanggal sa liga. Tas nung ikaw na yung kalaban, medyo laylay sila, di malaman bakit humina. Nung napanood ko battles mo, nagets ko sila. Paano bubuo ng mga angle na mabisa kung bukod sa pagiging pangit na OA mag-joke, wala ka ng ibang napapakita? Kaya nyo ba yung one-liners ko? Nakuha pang magtanong, napaka-packshit. Gaano kahirap para sa ganyang mukha na mag-shine sa stilong pabor sa mga pangit? Nagagawa mong talunin mga kalaban na pagdating sa talent lamang. Ikaw may talent ka ba? Wala, pangit ka lang. Ikaw yung pinagpalang pangit. Ikaw yung pinagpalang pangit. Nakatulong pa yung mukha sa mga pagkukulang, lumilikha ng ilusyon. Napaganda pang stilo sa battle at pisikal na anyo, parehong walang bakas ng ebolusyon. Sabihin mong pangit ka, tatawa kami. Sabihin mong pogi ka, tawa pa din kami doon. Gantong mukha, tinatanggalan tayo ng karapatan na mamili ng emosyon. Sana all. Sana all. Sana all yung mukha pwede maging life hacks. Pero hindi masama yung ganyang mukha. Hindi yon ang kasalanan. Alam nyo yung mga nagsasayaw sa TikTok na mga putol yung paa? Daming views kasi yung nasa video may kapansanan. Sige lang tanggapin mo yung palakpakan hanggang sa di mo namamalayan. Napatanga ka na ng patanga kasi dito pang TikTok na tanghalan. Ulitin ko, di masama yung gantong mukha. Pero labanan to ng estilo at patalasan. Ang masama yung pagsamantala mo dito ng kababawan na yan mismo ang kasangkapan. Kaya sige magpabibo ka lang dyan habang sila'y napapangiti mo't nagagatasan. Ngunit ang hangaan sa talinong tangan-tangan, yun ang di mo mararanasan.
Yeah. Yun, solid yung round 2. Solid pa rin yung round 2 ni Katana. Kung pag-uusapan yung punto tas yung napili niyang angulo na pag si Manda nagsabi ng ganito, ganyan, tatawanan agad. Parang ganon. Maganda yun. Maganda din kung paano niya nilatag. 'Di ba? Ang ano ko naman doon sa tingin ko kasi parang isa din yun sa parte nung talento parang ganon. Kumbaga katulad ng mga sinabi niya na sila Zaki, sila Vitrum, sila BR nung naalaban si Manda parang nahirapan sulatan. Parang ang ano ko kasi doon ayun yung mismong challenge kung paano mo siya babasagin, 'di ba? Parang ganoon. Tapos yun, kumbaga yung punto niya na natawa ko doon sa sabi niya kung siguro yung magsasabi ng mga banat ni Manda parang kung tinatamad ka na, wag ka nang bumatel, 'di ba? Parang ganoon. Tsaka nakakatawa din yun. Ang ano ko lang doon kasi kumbaga parang parte din ng buong karakter nila yun tsaka buong talento, 'di ba? Kumbaga, halimbawa, ako sasabihin ni Manda, parang 'di ba, parang hindi uubra. Pero kung halimbawa si Manda magsabi ng mga banat na 'di ba parang nagiging problema minsan ng mga komedyante katulad nung nangyari kay Shernan tsaka kay Sinyo, 'di ba? Parang nag-bars dun si Shernan na mabigat, 'di ba? Mabigat. Pero dahil nga kilala siyang komedyante, parang iniisip pa rin ng tao kung seryoso ba siya o parang babagsak pa rin sa pagpapatawa o nagpapatawa ba siya. Parang ganoon. Kumbaga sa akin, ano yun, parte ng talento nila yun na kung paano nila sabihin yung mga simpleng bagay tas nagkakaroon ng impact. Ang hirap nun 'di ba? Kung paano mo dadalhin, parang ganon. Pero okay naman, maganda yung punto na nagamit niya. Kumbaga mapapaisip ka na, oo nga no, parang magsalita lang ng pangit si Manda, tatawa sila, magsalita ng pogi, tatawa. Oo nga no, parang ganon. Mapapaisip ka. Ang ganda din ng punto niya. Pero yun, pakinggan natin muna yung round 2 naman ni Manda. Yeah. Ang lakas mong manlait, walang yaka. Oo, tanggap kong pangit ako. Subukan mo ako labanan, pagandahan ng asawa. Shoutout kay Maring Jen. Oo, nilagay ko yung Bible sa titi ko. Aminado naman ako, tol. Alam mo ano tawag doon? Unpredictable Bible na may bulbol. Yo! Ito pala si Boy Kalkal Facebook, tila manyak sa gilid, tamang silip. Nagtatampo siya kasi sa FB, hindi ko siya inaccept. Wala ka atang isip. Ayaw kitang maging friend. Ew. Kahit sa kalsada, wala kang makikitang magkaibigang baliw. Magkakaaway yan, tanga. Sarap mong hampasin ng kahoy para ma-feel mong ikay aking tinabla. Pero, hindi pa di kita binlock. Hindi ako nagtago. Ikaw nag-lock ng account kasi ayaw mong mahanapan ka ng baho. Sadya ako nakapublic para makita mo. Litrato ng pamilya kong buo, masaganang negosyo, kaibigang solido sa aking sirkulo na kinaiinggitan ng malungkot na taong tulad mo. Sinadya kong hindi ka i-block para makita mo na masaya ang buhay ko. Inggiterong chismoso. Yun ang simple na term. Pero sa kakasilip mo sa akin, sa paligid mo, hindi ka na concern. Pagkakamali mo, inaccept mo yung dami account ko. Na may pic ng sexy na girl na isahan kita, boy. Ako yung nag-chat sa'yo ng idol pa confirm. Kaya, kinalkal ko yung Facebook mo. Putang ina mo, ang pangit ng asawa mo. Tamang video okay pa, lakas tama, oh. Oh. Lakas tama, ang puta, kala mo kaboses mo si Charis? Tanga, mas maganda boses ko pag kinanta kita sa pulis. Pero ang mag-snitch, no. Ayoko talaga yung gawin. Oo, ako yung baliw, pero ito yung bukod tanging basura na pinandirihan kong kalkalin. Kaya anong ikaw pinakamabangis?
unggoy ka lang sa aming paningin. Matalino man ang matching, naiisahan din, kaya sila na makakapagsabi kung sino bang mas hayop sa atin, tol. Kung ikaw nagturo sa gorilla kung paano gumanto, ako nagturo sa mga ahas kung paano man traidor. Itong bulol sa R, itong bulol sa R, teka lang, pinaka-wild ka sa gubat, Nabulol kung din siya, iisipin ang hirap. Tinalo ka nga sa motos nung MC na G-Rap. Cute mo ah. Sa kapawakan pa nga. Ang cringy mo mag-spit. Hindi ka cute porket nagbe-baby talk ka. Pasensya na kayo, patubo pa lang yung baby tit. Yan na pa pala. Hilig kasi sa lollipop. Siya lang daw gumawa ng pustiso niya, hinulma sa polytop. Sabi mo, kuya mo si Harlem, nakakagulat. Hindi ka pango, parehas lang kayong may problema sa pangungusap. Si Harlem, kung tawagin, Poseidon, Diyos ng karagatan. Ikaw, tanginang yan, Bisayang Aquaman. Niyayabangan niya mga kapwa MCs niya na meron siyang 100,000 views, pambihira. Baka pag nag-million views ka na, angasan mo na din pati nanay mo ha. Hindi ka na mautusan bumili ng mantika. Kung i-convert yan sa pera, mahina ang kita, excuse. Good news, makakatikim ka sa akin ng grabing views. Kaso abuse, ika nga ni Glock, mayayabang lang ang mahilig magbilang. Ako, kailan mo nakitang niyabang million views ko? Ngayon pa lang. Kala niya siguro 100k views, ganun na yung trending. Feeling niya siguro sikat na siya. Wala kang ang guestings. Huling nag-invite sa'yo, lending. Ang pinupunto ko sa tinatalakay natin ay yung pinagmamalaki mo, maliit na bagay lang sa akin. Baka ako pa magbigay ng views sa'yo, kahiya ka. Nagmistula akong mandirigma, ako pa nagdala sa katana. Pero sa kanila, pinakamahusay yan. Ayos, ginalingan. Siya yung GOAT dun sa liga nilang yung venue Talahiban. Hirap nung pagmalaki, idol. Siya yung GOAT Biruin sa liga nilang Benyo Talahiban. nyo hip-hop event tapos yung eto putang ina ka. Hip-hop event tapos yung premyo niya bilang champ, black shoes na pang high school. Ang ina mo ka. Itong katana may bungi kasi nung hinulma ka, malambot mga material na gamit. Let's say, pinanday pagkakatana mo sa liga kung saan may hina ang kasali. Baka pag tinagato sa matigas, ito'y mabali. Hindi puro ang damage nitong espada kasi hindi matibay pagkakayari. Yari. Yeah. Yun, round 2 ni Manda. Sa akin, okay pa din naman. May mga nakakatawa pa din na mga linya. Tsaka nakakatawa din yung naburol siya sa R. Tsaka yung setup din na hindi siya ina-accept ni Katana as naka-block. Naka-lock yung account tapos nung gumawa ng dummy account tsaka siya in-accept, ganun. Okay pa rin naman. Para sa akin lang, nung round 2 ni Katana may mga nakakatawa din. Kasi yung round 2 ni Manda, ganun din. Siguro, parang inahanap ng tao yung parang kailangan nilang masigitan yung mga unang rounds nila, parang ganun. Kaya sa tingin ko para sa akin, yung round 2 medyo kasi parang binase ko na lang din dun sa sa nakakatawa eh. Pero yung round 2 siguro sa ngayon bibigay ko ng tabla yung round 2. Yun, pero pwede pa din mabago. Kasi yun nga, maganda yung punto ni Katana nung round 2 tas may mga sumusuntok na nakakatawa. Pero atas yung round 2 din ni Manda, ganun, may mga sumusuntok, may mga nakakatawa din, tas may mga maganda din yung mga angulo niyang napili. Yun. Painggan naman natin, para sa akin tabla yung round 2 nila, painggan naman natin yung round 3 ni Katana. Yeah. Yo, game. Alam naman natin kada laban ni Manda Baliw, di mawawala yung knockout angle, di ba? Matik yan na nakalatag. Pero pinaka-solid pa din yung laban niya kay Jonas nung binisto siya, ang classic niya magpaliwanag. Paano kita nanakawan? Di naman ako masyadong nanonood ng mga battle. Biglang di nanonood, ang galing. Sa lawak ng rap battle, yung pagkakaparehas, nangyayari talaga yon.
Ulol, titi mo may asin. Wag nga, Amanda. Sino nagsabi nito? Pinagjajakulan mo yung sarili mong puwet sa salamin. Eto. Tungkol sa eleksyon, ikaw ang binoto mo yung PCOS machine. Sino? Ano ba kailangan? May sumuntok muna sa'yo sa muka para di mo na ulitin. Ayaw ba namin tigilan yung nakaw angle? Sa pagnanakaw, ayaw mo din tumigil. Nalaspag na lang yung rebat mong mali paratang mo, baka kasuhan kita. Ang dating kami pa yung may atraso. Gusto mo kaming kasuhan pero gusto mo din yung pagnanakaw mo walang kaso. Ang lala mo. Ang lala mo. Magnanakaw, bobo, abusadong pangit. Tas nagpangalang sa isip may depekto, gawa ng salasa ng kapirasong tawa, dyan niya napiling makontento. Hindi man lang ako nahirapan maghanap ng butas, ni hindi napilitang mag-imbento. Mas nahirapan pa akong maghanap ng dahilan para patikimin ka ng respeto. Paano mo ako mapapaniwalang baliw ka? Yan ang tanong na nakalatag. Napakawak mo magsulat, alam naman nating di ganon kapag may sayad. Nagpangalang baliw, tas below average, mga tulamong putik ka. Baliw-baliwan ka lang, monggol ako, di na ako normal mula nung umpisa. Tumatangay ng jokes ng kapwa, MC, di ka baliw. Ika'y walang hiya na kawatan. Kaya binagyan ka na ng katana para magpakamatay kang may dangal. Dalian mo! Dalian mo! Di ba baliw ka? Pas ibang saksak na tulando. Saan ko plano ilibing si Manda? Ang sagot, wala akong plano. Paliguan ng gasolina ang bangkay. Wala na maikinabang sa yubot. Balak ilibing si Manda. Ang sagot, wala akong plano. Tapos yun yung binigyan ka ng katana para mamatay kang may dangal. 'Di ba? Yun yung katana nga, 'di ba? Japanese sword. Parang nung bata ako, ang tawag dun samurai, na ang totoo ay samurai yung tawag dun sa may hawak ng katana sa warrior. Tapos yun, parang ginagawa nila, kaysa mapatay sila ng kalaban, parang nagsusuicide na lang sila. Yun, yung harakiri nga. Yun. Tapos ang angas din nung isang ko balak ilibing si Manda, ang sagot wala akong plano. Tapos yung di ganyan sumulat pag may sayad, di ba si sayad? Saan ko plano ilibing si Manda? Ang sagot, wala akong plano. Paliguan ng gasolina ang bangkay. Wala na maikinabang sa boy. At total di naman ako umakain ng mahina. Diyan na lang kita papalamon sa apoy. Tuloy lang ang sunog. Nakala mo nagpapagulong ako. Anong tinitingin-tingin mo sa kanila? Gago, wala dyan tutulong sa'yo. Galing ka na sa jokes mo. Ako nga, hindi talaga ako medyante na tunay. Sa jokes, nagpamalas pa din ang husay. Kung gusto mo makita ano pa kaya akong gawin, isali mo akong isabuhay. Pero hindi next year. Ganyan-ganyan din ako yun. Sa finals mo ako isali. Di ko na patatagalin to. Kung sinong manalo sa semis mamaya, sa finals maglaban kaming tatlo. Ano? Kahit 2-on-1, putang ina. Di na ako magpapapigil. Kung sakaling matalo man si EJ mamaya, sige, kampi kami ni GL. Ikaw, umuwi ka na. Huwag ka na babalik dito, ha? Mag-tricycle ka na lang ulit maghapon. O kaya maghabal-habal ka na lang na ang sakay 5. Total, ikaw lang gumagawa nun. Binigay mong warm-up, malamig na. Di na yan makakabangon. Tapos na ako magpainit, boss. Kita-hits tayo sa ahon. Yun, natandaan ko na, putang ina. Nandito ako sa Metro tent nung laban na to. Pero dumating kami pagtapos nitong laban na to. Kaya hindi ko siya napanood ng live. Okay pa? Yun, solid din yung round 3 ni Katana. Lalo na nung ano na. Yun, parting nagseryoso na siya. Nagustuhan ko yung sayad. Yung side na angulo na hindi ganyan sumulat pag may sayad kasi nga baliw. Tas yung harakiri doon sa akong planong ilibing si Manda, wala akong plano. Yun, solid din yun. Maganda. Yun, pakinggan natin yung round 3 naman ni Manda B. Yeah. Yo! Nakaw Angels, tol. Gas-gas na pantira.
Sabihin mo yan kung sa buong rap battle career mo, wala ka pang nakakagayang linya. Hype ka lang ngayon, hype ka! Pero di ibig sabihin like ka na din. Hindi ka worthy like a diamond, dapat talent mo like a gem. Huwag ka masyadong masolve sa papuri. Utu-utu ka pa man din. Yung mga taong yan, karamihan, mga siraulo men. May nasasabi pa rin matapos mong pasayahin. Dati, favorite din ako. Ngayon, meron nang nagagalit. Huwag kang mag-alala, magkaka-haters ka rin pare. Siguro 3 battle pa, kukupaling ka na rin sa comment. Real motherfucking talk, bro. At kayo naman, but it is what it is, bro. huwag niyong kabiliban tong panggap na Diyos. Nako, malaking trouble. Tandaan ang nakasulat sa Bible, kamatayan ng parusa sa mga nag-worship ng false idol. Tiwalag na disciple, pinapaniwala tayo sa maling opinion. Tila, gumagawa ka ng sariling relihiyon, pues mali iyon, wag natin itong pagkatiwalaan. Mukha ka pa namang leader ng kulto na mangmolestya ng bata ang libangan. Manyakol na kapag nakakita ng picture ng baby, didilaan. Ganun pa naman karamihan, yung mga leader ng simbahan. Hindi mo alam ang yung ginagawa at sinasabi, tol. May demonyo sa utak mo na in control. Simulan mo na ding magtago as soon as possible dahil soon makukulong ka na din, Pastor Apollo Kibulol. Napanood ko yung 44 bars mo. Ang galing din. Malay mo, kunin ka ni Glock 9, magkasintada ng dingding. Mga laban mo, di naman entertaining. Magkasintada ng dingding ang putang. Lalo yung style mong pananakit ng damdamin. Mas nakakalibang pang panoorin yung mga Indianong tumatumbling. Hindi ako yung baliw na seryoso. Nakala mo si Sayad. Hindi rin ako baliw na parang tuweng na makalat or Omar na mayaman. Ako yung baliw na wala nang iniingatan at halos di na nasisindak pagkat tinakasan na ng takot. Ako yung baliw na kahit anong sabihin ay walang pakialam. Kaya speaking of pananakit mo ng feelings, paano mo yung gagawin sa baliw na wala nang pakiramdam? Oo, wala akong kabatch. Sa pangmamaliit mo, thank you. Pero wag ka. Unang salang ni Manda B, puno ang venue, year 2022, pinakatinaong debut. Kumbaga sa nakahain, naging paborito mala main dish sa menu. Selfie bars. Unpredictable pag ang baliw ka duel. Makakarinig ka sa akin ng mga katagang wala sa Google. Timeless ang one-liner. Sa battle, yun ang OG. Old school comedy ko ay classic, mga malapelikula ni Dolphy. Kaya kung ikukumpara tayo, sorry, style mo baduy. Yes, it's true. Mas masarap pa din manood ng mga battles na lap trip at walang issue-issue. Kaya wag mong binabaliwala aking kakayahan. Itong minamaliit mong mababaw ang maglulubog sa'yo sa kahihiyan. Hindi puro mura. Itong nasulat ko, putang ina mo. Wala ding ganong bars, purong salitang totoo. Sige, lait sa estilo. Kung katatawanan, maliitin mo at pagtawanan. Si Sinyo, tingnan nyo na lang. Sa komedya siya yumaman at hanggang ngayon, #1. Sinyo, isang 2XL lang. Masakit ang katotohanan. The truth really hurts na pinaglaruan ko lang tong sword gamit aking simpleng words. Kaya dito sa nagtatampo kong fan, huwag ka na madismaya. Bati na tayo Add mo na lang ako ulit. Accept na kita. Yeah! Yun, round 3 ni Manda. Solid din. Nagustuhan ko lang na mas direkta yung round 3 niya. Kumbaga yung kay Katana, may mga party siya na hindi direkta ay Manda yung bandang dulo, pero hindi naman siya tournament na battle, so wala masyadong ano yun. Pero medyo dikit kasi yung laban, kaya kailangan mong hanapan ng paraan. Pero yun, nagustuhan ko din yung kay Katana na yun nga, yung seryoso na siya. Solid pa rin yun. Kaya medyo mahirap siya. Pwede pa rin magbago yung desisyon. Pero yung round 3 ko siguro pwedeng
pwedeng Manda, pwedeng Katana pa rin siya. Pwede pa rin siya magbago sa ilang beses na panonood. Ganoon. Kaya siguro sa ngayon, yung round 3 ko, bibigay ko ng tabla para sa kanila. Pwede na lang natin malaman sa mga susunod pang panonood. Kasi matik, isa to sa mga labang uulitin natin. Lalo't si Katana nandun na siya sa parte na paangat na siya. Ganun. Parang nagiging isa na siya sa mga paborito. Tapos si Manda, yan, panigurado, dun pa din yung punta niya. Kumbaga yung career niya, pataas pa rin. Kaya babalikan pa rin to, hindi malabo. Siguro yun, pag Raph said after 10 years, pwede nating tong anuhan. Pero ngayon, dalawang rounds, round 2, round 3, binigay ko yun ng tabla. Pwede siya mabago sa mga susunod. Pero yung round 1, yun, malinaw para sa akin na Manda yun. At yun, para sa akin, dun sa isang round na nakuha, binigay ko yung battle na to para kay Manda sa ngayon. Kasi dalawang rounds yung tabla. Pero yun, maraming salamat sa panonood nitong video na to. At yun, pwede na nating guhitan sa poster silang dalawa kasi papanoorin naman natin. Ayun nga, dahil meron na silang tangay na paano ba? Dahil sa parating na isa buhay, pinanood na natin yung laban nila na classic din naman. At susunod pa yung mga kung sino pa yun nandun sa poster, manonood din tayo ng mga laban nila. Yun nga, isa buhay 2025 marathon at itong laban na to yung simula. Yun yung target natin. Depende na lang sa mga lalabas pang laban. Pero yun, maraming salamat ulit sa panonood. Check nyo yung playlist natin na Raph said, baka yung mga hinahanap nyo nandyan na. At yun, maraming salamat. At ako nga pala si Raph yan at ito ang Raph said. I'm out, bruh.